Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Ayan, nararamdaman nyo na ba ang tag-ulan? Di pa. Pero andyan na, no? Mayroon ng mga gamo-gamo. May mga gamo-gamo, may mga abangan nyo sa katapusan, lulusob yan. Bago magtag-ulan. Yung nakaraan, umulan no? Pero excited na tayo sa malamig na panahon. At ngayon, tayo nagpapasalamat sa Panginoon kasi mapamalamig, mapamainit, ay meron tayong safe shelter dito na panambahan. Unlike nung before, pag umuulan po, nakita nyo ba kanina sa video? Pag umuulan, yung mga nasa likod, nababasa, tasiksikan kami dito. Pag sobrang lakas, nakatolda pa yan. At sa lahat ng mga nakaranas, ng mga nakasama namin mula noon hanggang ngayon, maraming salamat sa Panginoon kasi ang sarap po balikan yung mga matagal na ng ating kasama until now nananatili. At marami sa kanila, mga hindi na po natin kapiling dahil kapiling na ni Lord. At yun naman po ang hamon sa atin, na anuman pong sitwasyon, anuman ng ating kalagayan, at anuman ng panahon, mananatili tayong tapat sa ating Panginoon. At ngayon po, ay pagpatuloy natin ang ating series that This is the Lord's House. So, karoon lang tayo ng review. Kung maalala natin sa unang Sunday, ito ay pinamagatang Better is One Day in God's House. Salamat sa Panginoon dahil after na maipangaral nga natin, pati yung I love this place naman last week, nakakatuwa po na makita after paggamit ko kanina sa prayer cubicle. Wow, mayroong mga new and unfamiliar names na gumagamit sa ating prayer cubicle. Sapagkat totoo po na ang ating church na ito, this is not just a building, this is a worship place, this is a house of prayer, this is a house of God. Kaya kailangan ho natin talagang pangalagaan natin. At kaya nga po, nakikita natin nasa ating harapan, ano kaya meron dyan? Mamaya magic yan eh. Mayroon magmamagic. Magkakaroon ng laman yan mamaya. So, ito po, nababasa ba natin yung maliit? 1, 2, 3, go! We will offer. Yan. So, yan po yung ating title. Pero ngayon, gusto kong ipakita sa inyo to. Familiar ba kayo dito sa tinatawag na fundraiser? Hindi ko alam ang bigkas. I think sa Europe ito. Siguro dito, mas familiar tayo dito. GoFundMe. Yan. Yan po, ilan lamang sa uri ng mga tinatawag na crowdfunding. Yan. Iba yung crowdsourcing, di ba? Ano ba yung crowdsourcing? Crowdfunding. Actually, ginagawa rin natin yan dito sa church eh. Sa mga Pilipino, ginagawa rin natin sa pamamagitan po ng GCash. Diba? Makikita natin, kami po'y kumakatok sa inyong mabubuting puso. Ayan. At dito sa church, ginagawa natin, di ba, pag mayroon nangangailangan sa mga nangangailangan sa atin, ating mga kasama sa church, mag-chat lang, di namin kaya, tutulungan natin. Mapamalit, minimum of piso, wala namang donasyon nga yan eh. So, pamamagitan ng GCash, nagkakaroon din tayo ng tinatawag na crowdfunding para yung mga pangangailangan. At alam natin, ang pangangailangan, hindi lang ito patungkol sa ospital, anything na makakatulong tayo. Especially dito po sa Bible. Alam niyo sa Bible, wala pang GoFundMe, wala pang GCash, may crowdfunding na. Familiar ba kayo doon? Tingnan natin, pag-aralan natin ng one common denominator. Dito sa Exodus, chapter 25, verse 2, sabi ni God kay Moses, sabihin mo mga Israelita na maghandog sila ng kaloob sa akin at tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila. Sinabi po kay Moses yan, ni God. Sila ay naglalakbay pa niyan sa disyerto. And then ito naman sa 1 Chronicles chapter 29, verse 9, sinabi naman ni God kay David, masayang-masaya ang mga tao, ito pala yung nangyari sa panahon ni David, by the way. Masayang-masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na paghahandog kay Yahweh at labis din itong ikinatiwa ni Haring David. At dito rin naman sa Ezra 2:68, nang dumating na sa templong ni Yahweh sa Jerusalem, ang mga bumalik mula sa pagkabihag, ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay ng kusang loob na handog upang gamitin sa muling pagtatayo ng templo. Sa dating kinatatayuan nito, kung makikita po natin, may one common denominator po dito. Iba-iba yung panahon, iba-iba yung itsura. Ang one common denominator po dito is house of God. For example po dito, sa Exodus 25:2, wala pa pong templo dyan. Ano yung itatayo nila dyan? Yung kaban, yung tolda, tent of meeting, sanctuary.
'Di ba, wala pang templo, naglalakbay sila eh. Yung yung house of God nung panahon na 'yan, tolda lang. Yan. Dito, nung panahon ni David, wala pa pong templo niyan. Kasi sabi ni God, hindi ikaw ang magtatayo. Sino yung magtatayo? Si Solomon, yung anak niya. Pero anong ginawa ng mga tao? Nag-ipon na sila ng mga kagamitan. Nung namatay na si David, nung si Solomon na yung naging hari, yung mga kaloob ng mga tao, yun ang ginamit. At dito naman, sa Ezra chapter 2, ano naman nangyari dito? Naitayo na yung templo pero wasak. Sira-sira. Dahil nilusob sila ng Babylonia and after 70 years, bumalik yung mga Israelita, ni-repair nila yung templo. So one common denominator. Silang lahat ay nagpapahalaga sa bahay ng Diyos, mapa-tolda man yan, mapa-templo man yan, o yung templong nasira. At one common denominator nila, lahat sila merong bahagi. At iyon yung ating pag-aaralan ngayon. At meron pang isang crowdfunding story na ito yung ating main scripture. Sa 2 Kings chapter 12. Yan, 2 Kings chapter 12. I invite everyone na tumayo at basahin natin mula verses 9 to 14, bagamat yung ating pag-aaralan ay mula verse 1 hanggang verse 15. So basahin natin. 1, 2, 3, go. Kumuha ng kahon ang paring Sujeyada at binutasan niya ang takip nito. Iniligay niya ito sa tabi ng dambana sa gawing kanan ng pintuan ng templo ni Yahweh. Doon iniligay ng mga paring nagbabantay sa pinto ang lahat ng salaping ibinibigay ng mga tao. At kapag marami ng laman ang kahon, binibilang ito ng pinakapunong pari at ng kalihim ng hari, saka inilalagay sa mga supot. Pagkatapos timbangin ang mga salaping naipon, ibinibigay nila ito sa mga namamahala sa pagpapas ng templo. Ito ang ibinibayad nila sa mga karpintero at sa mga manggagawa, sa mga kantero at sa mga... Dito rin nila kinukuha ang pambili ng mga kahoy, ng mga batong tinapyas at ng iba pang kailangan sa pagpapaayos ng templo ni Yahweh. Ang nalikom na salaping ito'y hindi nila ginagamit sa paggawa ng mga palangganang pilak, ang mga pantabas ng mitsa, mga mangkok, mga trompeta o anumang kasangkapang yari sa ginto o pilak. Lahat ng malikom ay ibinabayad nila sa mga manggagawa at ibinibili ng mga kasangkapan para sa pagsaayos ng templo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa amin pong natutunan ngayon. Sa introduction pa lang, Lord God, nakita na namin kung paano nagkakaroon ng crowdfunding or pagtutulungan, pag-aambagan, Panginoon, at yung pagpapahalaga sa bahay mo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Lord God, sapagkat matututo kami dito at mula rito, Panginoon, you will help us, transform us, Panginoon. Na tulad nila, Panginoon, we will be more generous, Panginoon, and yung talagang magpapakita ng malasakit, Panginoon, pag-aalaga sa iyong bahay, Panginoon. Pagpalain niyo po kami sa pag-aaral lang yung salita. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong umupo. So, nakaraan nung nakaraan ko lang na-discover, kaya pala nahihirapan ako magbasa, no? Pag malapit na, hindi ko na po nababasa, eh. Nung nagpadala ng Bible nung nakaraan. Kaya minsan po, hindi ako nakakasabay, eh. But anyway, so tuloy po tayo. 4 na punto po ang ating ibibigay dito. So, tayo'y magkaloob. Dugtungan po natin kung meron po tayong, weekly bulletin. Tayo'y magkaloob sa bahay ng Diyos. Bakit po tayo ay dapat magkaloob sa bahay ng Diyos? Base po dito sa 2 Kings chapter 12, verses 1 to 15, magbibigay tayo ng 4 na punto. Bakit tayo ay kinakailangan na merong bahagi? Bakit kailangan na maipakita natin yung ating generosity? Diba? Sa pamamagitan ng pagbibigay. Mamaya po, na-announce naman natin magkakaroon tayo ng special offering. Unang punto po, yan, basahin natin. 1, 2, 3, go. Yan. Totoo po yan. Naniniwala po ba kayo? Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung spiritual revival, spiritual growth, spiritual maturity, and then yung generosity. We cannot tell to God, Lord, I am growing in my faith, tapos tikom ang kamay natin.
Bakit? Unang-una, one of the characters of God, yung kanyang generosity. And when you are experiencing spiritual revival, spiritual maturity, spiritual growth, ano yung lagi nating sinasabi? You reflect the character of God. And one of those is yung generosity of God. So that's why we cannot tell to others, and we cannot even tell to God, Lord, I am growing in my faith. Pero wala tayong pananampalataya sa pagbibigay. At makikita natin dito sa verse 1 ng chapter 12, 1 Kings, nang ikapitong taon ng paghahari ni Jehu sa Israel, si Joas ay nagsimulang maghari sa Jerusalem. So, introduction muna. Sino si Joas? Isa sa naging batang hari ng Jerusalem. At ang kanyang paghahari ay punong-puno ng kadelikaduhan kasi nung bata pa siya, tinry siyang patayin. Alam niyo, nung unang panahon, di ba, pag yung mga hari, papatayin nila yung hari at lahat ng mga anak para wala nang susunod sa kanilang lahi at yung papalit na hari, yung nagkukudita, siya yung papalit na hari. Sana naintindihan nyo, no? Papatayin yung hari, pati lahat ng mga anak. Si Joas po, pinatay yung kanyang tatay at ngayon, siya ay naitago. Kaya pagdating ng takdang panahon, nung bata na siya, I think 7 or 8 years old yata, naitago siya, nilabas siya ngayon. Ito yung totoong hari. So ngayon, yung nagahari sa kanila nun, babae yata, Atalia yata pangalan nun, ay kanilang ikinulong, pinarusahan, pinatay yata nila nun, and then siya yung naghari. Yan, ito, nagsimula na siya maghari. Ano nangyari sa kanya? Sa loob ng 40 taon, 40 years siya naghari. Ang kanyang ina ay si Zibia na taga Beersheba. And then, ito yung sinasabi natin, na ang spiritual revival at yung generosity, ang pagiging mapagbigay, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Ang spiritual revival, kadalasang resulta niyan, yung generosity. Sabi dito, sa buong buhay niya ay naging kalugod-lugod siya kay Yahweh dahil sa pagtuturo sa kanya ng paring si Joyada. Paano ba bigkasin to? Joyada? Yung mga ganon. So, di na natin babasahin yung mga susunod na talata kasi babasahin naman natin mamaya. Pero ano yung nangyayari dito? Again, nabanggit na natin kanina, nagkaroon sila ng crowdfunding na tinatawag para sa bahay ng Panginoon. Nagkaroon sila ng pagtutulong-tulong. Pero lahat ng yon ay nagsimula dahil sa foundation na nailatag sa hari sa pamamagitan ng pagtuturo ng pari. Bata pa lang siya, tinuturuan na siya eh. At nung naghari na siya, isa sa mga na-realize nung hari, parang may problema sa templo ng Diyos. Ano ba yung problema sa templo ng Diyos? May later on madidiscover natin. Mga kapatid, when we are growing in our faith, hindi lamang yung transformation ng ating ugali, hindi lamang yung transformation ng ating pag-iisip ang nagbabago. At isa rin dito, yung ating pagiging mapagbigay. Napakinggan natin ng mga patotoo before, di ba? Mga nakaraang linggo. Marami sa atin nag-i-struggle sa pagbibigay, di ba? Marami sa atin nag-struggle sa pag-iikapo. Pero, inamin nila yon. Pero ano nangyari? After struggle, dumating yung punto na nakapagbigay na sila faithfully. Totoo po yun. Bakit? Yung maturity kasi, sometimes it takes process. Process. Until such time na na-realize mo, and until such time na nag-grow ka na, at kapag ka nag-give up mo na, yung nabuksan mo na yung kamay mo, naging mapagbigay ka na, and makikita mo na lang, ang dali na lang magbigay. Nung una, hirap na hirap ka. Naiintindihan natin yon. Kasi partly, we are not mature enough. But when we experience the maturity and faith, na parang ang dali na lang magbigay. Na minsan, kahit nga sa pagpapautang di ba? It takes maturity para para patawarin mo yung mga may utang sa iyo Kasi kadalasan, di ba po, pag may mga utang, kaya kung ayaw nyo pong magkaroon ng kaaway, huwag kayong magpautang. Kasi kadalasan ng mga kilala kong mga nagpapautang, laging yan, yung sinasabi nga rin ni sinabi rin naman ni Chinkitan, dapat handa kang magpatawad. At ang maganda naman yung sabi ni Chinkitan kapag hindi na siya makakaulit kasi meron siyang meron pa siyang utang. Nasa sayo na lang yun. Kung pauulitin mo,
So, kailangan handa ka. So, marami nagkakaaway sa utang. Pero yun nga, yung sinasabi natin, yung mga willingly na pinapatawad sa pag-uutang, maturity rin yun eh. Maturity rin yun na, sige, sa'yo na lang yan. Na, mas nakikita mo yung pangangailangan nila, mas nagiging babaw yung pagiging matulungin mo. At ganun din po pagdating sa pagkakaloob sa iglesia. Ito po yung resulta ng ating lumalago, lumalalim na pananampalataya at ano yung pinag-uugatan? Pag-ibig natin sa Diyos. Doon, ang dami natin binabasa, di ba? Totoo naman, yung patungkol sa Biblia, patungkol sa pagbibigay. Pero lahat ng yan, pwede nating burahin. Kasi ang pinakamahalaga sa lahat, sa akin po, no, yung pag-ibig mo sa Panginoong Diyos. Kasi pag mahal mo, kahit naman sa tao, minsan kahit mahal mo ang tao, niloloko ka na nga eh. Kaya nagkaroon na tinatawag na blind love, di ba? Bulag na pag-ibig. Yung piniperahan ka na, nagbibigay ka pa rin. Pero pagdating po sa Panginoon, hindi naman tayo piniperahan ng Panginoon. Ano, may pangakong pagpapala pa. Yung pag-ibig natin sa Panginoong Diyos, hindi blind. Yung faith natin sa Panginoon, hindi blind. Ito yung napatunayan na natin, naranasan na natin. Hindi man natin nakikita, pero balikan mo yung buhay mo nung mga unang taon. Pag binabalikan ko talaga yung buhay ko, kung gaano kahirap nung panahon, nung teenager pa ako, nung bata pa ako, hindi ko maisip na nagdadrive ako ng kotse ngayon eh. Pero yung kotse po namin, hindi po sa amin yun. Again, the generosity of God. Hindi sa amin ang kotse, pero kami gumagamit. Ilang mga pamamaraan ng Diyos. Yung mga kapamuso natin na dating di bisikleta, di paa, pumupunta, di padjak. Ngayon, mga di motor, di kotse na, di ba? Na mga bagay na minsan hindi natin nare-realize. Wow, this is from God. Napapatunayan natin that God deserves na ibigay natin yung nararapat sa Panginoon. And again, ang pagiging generous po, ito po yung palatandaan that we are growing in our faith. And we are growing deeper in our love to God. Amen? Yan. Number 2, ano po dapat we need to offer sa bahay ng Panginoong Diyos? Bakit po? 1, 2, 3, go! Yan. Practical na paraan po ang pagkakaloob sa bahay ng Diyos. Kasi baka sabihin natin, meron kasi minsan mga over-spiritual, I will pray for you. Naalala niyo sa James? Siya sinabi ni yung faith with action. Sige, ipagpipray kita. Pero ano sabi ni James? Pakita mo naman practical. Nakita mo, may pangangailangan, at meron ka naman. Kasi faith without action is dead. At minsan, ito yung nangyayari, ipagpipray ko na lang yan. Pero dito, makikita natin sa story, sa 2 Kings, ang pagkakaloob ay isang practical. Ibig sabihin from the word practice. Anong Tagalog ng practice? Gawa. Isinasagawa. Ikinikilos. Ano yung pagkilos na iyon? Sabi dito sa verse 4, minsan sinabi ni Joas sa mga pari, ipunin ninyo sa templo. Ano yung action word doon? Yung ipunin. Saan nila iipunin? Sa templo. Take note, kung makikita po natin dito, hindi po pari yung nag-uutos eh. Hari, presidente ng Jerusalem, kumbaga. Sabi, ipunin nyo yung pera sa templo. Yung salaping ibinayad, kaugnay ng mga handog, ang mga bayad para sa mga karaniwang handog, at salaping ibinibigay ng kusang loob. Dito po papasok yung gagawin natin mamayang special offering. Kasi kusang loob po yan. Malinaw naman po na wala pong pilitan. Kaya nga tinatawag na special offering. And kaya wag ho kayong malulungkot kung meron po, baka naman malungkot naman kayo, wala kayong maibibigay. Na alam naman po ng Panginoon ang kakayanan nyo. Alam naman po ng Panginoon ang inyong puso. Yun ang mahalaga. Pero again, ang special offering, hindi po natin maialis yung tinatawag na faith factor. Kasi yung, for example po, sa 2 Corinthians chapter 9, yung pagiging mapagbigay ng mga sa Macedonia, na kahit na sila gipit na gipit, kadalasan po, na ito po yung ginagamit pa nga na against tithing. Kasi nakalagay doon, cheerful giving. Sabi ko naman, lagpas pa nga sa 10% yung binigay nila eh. Bakit? Kapos na sila eh. Tapos sabi nila kay Paul, hindi kami papayag na hindi kami tutulong. Di ba? May ganyan na ba kayong mga kaibigan?
Na, pare, kapos na ako, marami akong pero gusto pa rin kilang tulungan eh. Mga ganun, ano. Yung ganun yung Macedonian Christians. At ibig sabihin, lagpas pa nga sa 10%. Ibig sabihin, you can give more than 10% cheerfully. Yun po yung hamon. Just imagine kung yung cheerful giving mo, 1% lang. Kawawa naman ng Panginoon, nasa ng faith natin. Diba? So, dito, makikita natin yung practical na pamamaraan. Sabi pa dito, ang salapi ay tatanggapin ng bawat pari mula sa mga tao upang gamitin. So, sino po yung tumatanggap? Yung mga pari. Yung sila yung mga spiritual leaders ng panahon na ito. Although dito po sa church, lilinawin natin, ang pastor po ninyo ay hindi po mahandle ng pera. Meron po tayong tinatawag Board of Trustees. Next week po, sila po ang in charge. Makikita natin na yung comeback drummer of the year. Tapos meron pong from the Board of Trustees, sila po in charge next week. So sana magsama-sama tayo. Sila po yung nangangalaga sa ating pananalapi. Bakit po natin ginawa yun? Para po matupad natin yung Acts chapter 6 na we will concentrate on the word and prayer and let the finances handled by other people. At yan po ay mayroong transparency. Wala po tayong confidential fund. Yan, again, sabi dito, ang salapi ay tatanggapin ng bawat pari mula sa mga tao upang gamitin sa pagpapaayos ng anumang sira sa templo. So, pag may sira, ano yung practical na kailangan gawin? Aayusin. At paano mo aayusin kung walang pondo? Take note, ang mga pari po nung panahon na ito, wala silang ibang trabaho. Wala silang, unlike today, na ang mga pastors, mga classmate ko pong mga pastor, may mga trabaho eh. Di ba? Meron namang mga full-timers, katulad po ng inyong lingkod. Pero unlike before, ang trabaho nila mag-full-time sila. Kaya yung mga pare, sila yung in charge din sa pangangalaga. At right nila tumanggap ng pananalapi bukod sa pagpapaayos ng templo, yun din po yung kanilang ikinabubuhay. Meron akong nakaraan ng last Sunday lang, galing ako sa Pasig. Kasi yung isa naming classmate na pastor galing ng Japan. Yan, may binigay sa amin na pagkain, hindi ko pa nga nabubuksan eh. Kasi Japanese, ano ba to? Mga ganyan. At may kanya-kanya, may mga trabaho din sila. 'Di ba? Kaya masarap din pag may trabaho, pastor, bigay ka lang ng bigay eh. Pag walang trabaho, gipit laging may nagsusulisit. Parang 3 araw na to, paulit-ulit yung mukha, basketball team. Basketball team pero mag-isa lang But anyway, so ito po yung sinasabi natin, practical na pamamaraan po ang pagkakaloob. Ito po yung bahagi. And dapat po nating i-practice. And then number 3, na dapat po we will offer to the house of God. 1, 2, 3, go! Yes. Alam na natin yan. Hindi po kaaya-aya pag pinabayaan natin. So dito po, makikita natin. Ngunit 20 taon nang naghahari si Joas ay wala pang sa ayos sa templo ang mga pari. 20 years na mula nang inutos. Sobrang tagal nito, Parang mga parang DPWH din. Di ba, ang daming proyekto, may mga karatula na sila pero wala pang proyekto. Nauuna pa yung sirain ng kalsada eh. Di ba sa gobyerno natin, di ba, ang daming bureaucracy, red tape, ang bagal ng proseso. Nangyayari din pala sa kanila. Take note, 20 years. Ano yung nangyari dito after 20 years? Kaya, pinatawag ni Haring Joas si Joyada at ang iba pang pari, bakit hindi pa ninyo inaayos ang mga sira sa templo? Diba? Just imagine yung nangyayari ngayon, yung parang si Vince Dizon, diba? Pumupunta siya. Ang dami niya tanong sa mga contractor, bakit ganito pa? Bakit hindi pa natatapos yan? Ang tagal na nito, laki-laki ng budget, 50 billion, 50 million, tapos hindi pa rin nagagawa. 10 years na. Namatay na yung dating governor, namatay na yung dating congressman, hindi pa rin. Nakikita niyo yung picture na mga tanong na hindi masagot. Although may sagot tayo, pero mahirap mag-akusa. Pero dito, 20 years, may dumarating naman na pondo. Bakit hindi pa rin na ipapaayos? Tapos, bakit hindi pa ninyo inayos ang mga sira sa templo? Tanong niya sa mga ito. Mula sa ngayon, hindi na kayo ang tatanggap ng salaping para sa pagpapaayos ng templo. May pondo naman eh.
Hindi nila pwedeng sabihin na walang pondo. Anong dahilan bakit hindi na ipaayos? Kapabayaan. At pagka nagpapabaya tayo, kahit dito sa ating pamahalaan, pag ikaw'y pabaya, di ba, sa iyong panunungkulan, anong gagawin? I-relieve ka sa pwesto mo, aalisin ka. Kaya ang ginawa rito ng hari, hindi tinanggal na sa pari ang pangangalaga ng pananalapi at mga pondo para magpatuloy. Pero ang nakikita nga natin dito, pag tayo po'y nagpapabaya sa pangangalaga sa bahay ng Panginoong Diyos, ito po'y hindi kaaya-aya at hindi po ito nararapat. Yung mga nakakaalam po ng ating GC sa group chat, sana po wala naman po sa atin yung mga nagpapahid ng bubble gum sa upuan. May mga nabiktima pala, last Sunday ko lang nalaman. Sino ba yung mga taas kamay ng mga nabiktima. Naalala ko si Manuel Sino pa ba? And naniniwala naman ako, baka wala ho sa atin. Kasi alam ko, nagmamahal po kayo sa templo ng Panginoon. Sana po, tama ako, na wala po sa atin. Baka meron lang mga bisita na hindi familiar sa etiquette, di ba? Pero kahit naman wala ka sa church, kahit sa bahay mo naman, di mo naman dapat gagawin yung bubble gum na yun . Di ba nakakaano yung pagpapabaya yun at kabastusan yun. Mapabahay ng Diyos, mapabahay ng kaibigan mo, o kahit saang lugar, kahit nga public places, yung mga benches, hindi ko maisip bakit may mga ganong tao. Itapon mo na lang sa, di ba, sa ground. Pero ba't mo pa ididikit sa mga benches? May problema po. May problema tayong mga Pilipino sa pagmamalasakit. Kaya nga si General Torre, di ba, nabalitaan nyo, ang dami nila nahuli. Mga CCTV, yung mga nagtatapon ng basura sa ilog, yung mga nagkakalat sa kalsada. At lalong-lalo na po, tayong mga mananampalataya ni Kristo, kailangan po may kusa tayong loob. Parang yung may kausap ako kanina, hindi ko nababanggitin pangalan. Nakita niya yung basurahan kahapon. Punong-puno at punong-puno ng kalat. Kasi, di ba, may event at syempre may aso at may pusa. Anong ginagawa nila? Taga-kalkal basura. Sabi nung kausap ko, ay nakakatamad ayusin. Gagawa muna ako ng iba. Kaso kailangan niya magtapon ng basura. Sabi, mukhang pinapabalik ako nila, mukhang kailangan ko ayusin. So, nung una tinatamad siya, pero kalaunan dahil nagtapon siya ng basura at hindi siya nagpatalo sa katamaran, nilinis niya yung kagabi, yung basurahan. Kaya patong-patong yun. At buti naman kaninang umaga ay may dumating na basurero. Kinolekta yung mga basura natin. Yun po yung mga simpleng practical, di ba, na pamamaraan na pangangalaga sa ating iglesia. Sapagkat hindi ho nararapat na pabayaan natin. Sana wala ho sa atin nagbabandal. Di ba, yung Robbie. Si Robbie kasi una ko nakita Robbie loves sino ba yung kahit sino na lang, wag nating baka din. Basta Robbie loves. Mga ganyan, di ba, yung mga uso? Yung mga nagsusulat-sulat tayo kung saan-saan, yan po ay hindi nararapat. Yan po ay pagpapabaya. Yan po ay kabastusan din. Pasensya na po sa pananalita. Pero yun po yung description talaga . So dapat po igalang natin. Ano po yung kabaliktaran ng kabastusan? Paggalang. Kasi kung naniniwala ako, kung ginagalang mo yung tao, ginagalang mo yung lugar, hindi ka gagawa ng kabaliktaran nito. Minsan, hindi mo naman kailangan malaman ang tama at mali. Baka minsan kailangan mo lang yung salitang paggalang. Kasi kapag meron kang salitang paggalang, gagawin mo yung tama. Kung meron kang salitang paggalang, iwawaglit mo, aalisin mo yung kabaliktaran ng salitang paggalang. Lalong-lalo na po, ito po'y bahay ng Panginoong Diyos. Ano man po ang itsura, nakita niyo yung worship service nung nakaraan? Diba? Ang sisexy namin. Ang iksi ng short namin . Pero alam niyo yung nakapukaw sa akin doon?
Kahit bahana, nagtatawanan pa rin kami, mga nakangiti pa rin kami. Kasi kahit wala ho sa itsura ng church. Kung yan ang lugar na yan ay itinalaga sa pagsamba, yan po ay makakatagpo natin ang Diyos dyan. Kahit sira-sira man yung church na yan, kagaya na sinasabi natin, maraming mga Kristiyano sa buong mundo, buong Pilipinas, sira-sira ang church dahil sa iba't ibang mga pagsubok. Merong mga dinaanan ng bagyo na walang bubong, nag-worship service pa rin sila. Katulad natin, dito, nag-worship service pa rin tayo dito, bagamat iilan lamang po kami nun. Yung mga gustong sumama, after namin mag-worship service sa Aurora, pupunta kami dito ng hapon. Maglalaan kami ng oras. Kasi dinedicate itong lugar na ito. At ngayon nagbago po itsura, pero hindi pa rin nagbabago ang layunin ng lugar na ito. Lugar pa rin ng pagsamba. Noong unang panahon, walang aircon, pawis na pawis tayo, lugar ng pagsamba. Ngayon, di aircon tayo, lugar pa rin ng pagsamba. Pag nakapatay ang aircon, lugar pa rin ito ng pagsamba. Ano man po sitwasyon, hindi po magbabago ang layunin ng lugar na ito. Ito po'y bahay ng Panginoon. Dito natin siya kinakatagpo para sambahin, para manalangin, para ipadama, ipahayag ang ating pag-ibig sa Kanya. Kaya dapat, hindi ho nararapat na pabayaan po ang bahay ng Panginoon. And lastly po, na matututunan natin dito. 1, 2, 3, go! Yan. The key rito is yung pagtutulungan sa pangangalaga. Sana huwag ko tayong mag-astang mga parang mga yung parang sa mga office. Ay, may janitor naman. Okay lang magtapon ng kape dito. May tagalinis naman. Kaya salamat po sa mga tagalinis nating kahapon. Mga puyat pa po yan sa overnight. At nag-basketball ba yung mga yan? At naka-attend po sila ngayon ng worship service. Diba? Pwede naman, pagod ako sa kalilinis eh. Ano ba kayo natapos sa paglilinis? Ako nga hindi nag-overnight, ako nga hindi nag-basketball, napagod ako eh. Paano pa kaya sila, no? Yung mga nagluto, di ba? So ang pagtutulungan po sa pangangalaga ay hindi po trabaho ng 1, 2, 3 tao o ng mga board of floor directors. Sino pa yung mga floor directors? Sila yung mga tagalinis ng tagalinis ng sahig. Mga board members, tagalinis ng mga natin, mga pader natin. Yung mga maintenance team natin, kailangan tutulungan natin sila. At mamaya meron tayong practical na paraan para tayo ay makatulong. Dito tawag natin special offering. Basahin natin dito, babasahin ko lang po, marami ito. Sabi sa verse 9, kumuha ng kahon. Wala tayong kahon ngayon. Pero ano nakikita nyo? Kumuha ng kahon ang paring si Joyada at binutasan niya ang takip nito. Inilagay niya ito sa tabi ng dambana. Sa tabi ng dambana, sa templo ng Diyos. Sa gawing kanan ng pintuan ng templo ni Yahweh. Doon inilagay ng mga paring nagbabantay sa pinto ang lahat ng salaping ibinibigay ng mga tao. Nagkakaroon sila ng crowdfunding na tinatawag. Nagtutulungan sila. Kasi naintindihan nila, hindi dapat natin pabayaan ang templo ng Diyos. Kailangan sama-sama tayo, tulong-tulong tayo sa pangangalaga sa bahay ng Panginoon. Sa verse 10, at kapag marami ng laman ang kahon, ibinibilang ito ng mga pinakapunong pari ng kalihim ng hari, saka inilalagay sa mga supot. So, makita natin dito, pari at pati yung sekretary ng hari. So, para merong transparency. Pagkatapos timbangin ang mga salaping na ipon, ibinibigay nila ito sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. Ito ang ibinabayad nila sa mga karpentero at sa mga manggagawa. Nakita natin hindi lang sa pangangalaga po, it's not just about spiritual, meron din practical. May karpentero, may mga manggagawa. Salamat po sa mga katulad po ni Kuya Junior, hindi natin nakikita, siya yung mga nag-aayos dito. At minsan sila Kuya Juvie, pag may problema sa ating electricity, siya yung kinokontak natin. At yung iba pang mga nagpapahiram ng mga kanilang talento. Kasi ang inyong lingkod po at iba pang mga kasama natin, hindi naman kami marunong mag-welding. Hindi rin ako magaling. Naalala ko dati, yung gumawa kami ng prayer cubicle, si RB ata kasama ko noon. Naghati ako ng tiles. Na-frustrate ako sa sarili ko eh. Hindi sumukat eh. Ang laki ng siwang eh. Hindi po talaga ako karpintero, no? Lalong sirani ko ako eh. Lalong nasisira yung mga ginagawa ko.
Yan, sabi sa verse 12, sa mga kantero at sa mga nagtatapyas ng adobe, dito rin nila kinukuha ang pambili ng mga kahoy, ng mga batong tinapyas at iba pang kailangan sa pagpapaayos ng templo ni Yahweh. Again, lahat po yun, iba-iba po ng talento, iba-iba yung skill, pero iisa ang layunin. Ano yung layunin? Pagpapaayos ng templo ni Yahweh. Mamaya po sa special offering natin, makikita natin iba't ibang mga kaloob ang ibibigay. Hindi pare-pareho. Kung ano yung nakikita natin sa palagi natin, ito yung pangangailangan nila. At minsan may nagtanong, pwede pa po ba sa mga susunod na linggo? Pwede naman po. Di ba? Pwede pa rin po. Hindi naman po natatapos yan. Marami ho tayong mga kasama, hindi naman natin na-announce mga nagbibigay. Di ba? May mga nagdo-donate ng TV dati, di ba? Mayroong nagdo-donate ng map. Hindi naman natin ina-announce yan. At ang pagtulong naman po, no, ay hindi naman po natatapos. Walang ano yan, walang shot clock, walang game clock. And sa verse 13, ang nalikom na salaping ito'y hindi nila ginagamit sa paggawa ng mga palangganang pilak, mga pantabas ng mitya, mga mangkok, mga trompeta o anumang kasangkapang yari sa ginto o pilak. Ano po itong mga nabanggit na ito? Ito po yung mga bahagi sa loob ng church, nung templo nila, nung panahon na ito. Ito yung mga mga design na nakalagay dyan. At may mga purpose po yan. Pero again, hindi nila ginamit doon. Ang purpose lang nila nung kanilang crowdfunding na ito ay maipaayos yung mga nasira sa templo ng Diyos. Lahat ng nalikom ay bayad nila sa mga manggagawa at ibinibili ng mga kasangkapan para sa pagpapasaayos ng templo. Naulit na naman, pagpapasaayos ng templo. Ang salaping mula sa handog na pambayad ng kasalanan at salaping mula sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay hindi na nila nilalagay sa kaban sapagkat nakalaan iyon sa mga pare. Ito po yung mga, hindi to special offering. Offering na ito sa talagang ando doon na ito. Nung panahon pa ni Moses, meron ng mga utos na offering, offering for sin, offering for fellowship, offering for a blessing. Pero yung kanina, yung mga kusang loob, yun po yung special offering. So, ano po yung conclusion natin dito? Basahin natin. 1, 2, 3, go. Ang pangangalaga sa bahay ng Diyos ay isang responsibilidad na ipinagkatiwala niya sa kanyang mga mananampalataya. Sapagkat ang pagmamalasakit at pangangalaga sa sambahan ay nagpapakita rin ng ating pag-ibig, paggalang at tunay na pagsamba sa Diyos. Totoo po yan. Ang pagmamalasakit natin sa bahay ng Diyos, ito po'y palatandaan, manifestation ng ating pag-ibig, paggalang at pagsamba sa Diyos. Meron po sa 2 Samuel chapter 7, nung si Haring David po ay established na yung kanyang kingship. Natalo niya na yung mga kalaban, nasakop niya na yung mga kalaban, at siya po yung maganda na yung kanyang bahay. Sabi niya rito, si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo kasi wala nang kalaban eh. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginagambala ng kanyang mga kaaway. Pero ano nangyari? Tinawag niya si Nathan at sinabi, ang tahanan ko yari sa Cedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng Diyos. Wala pa po ang templo ng Diyos ng panahon na ito. Pero nagkaroon ng realization si David, bakit mas maganda yung bahay ko? Bakit yung bahay ng Diyos na nagpala sa akin, na nagpala sa bansa namin, bakit ganito? Sa kanya, tolda pa rin. Pag binagyo yan, lili pa rin. Nakita niyo yung tolda natin dito, no? Tanggal na yung welding eh. At natuwa naman, kung babasahin pa natin yung mga kasunod, natuwa si God. Pero ang sabi ni God, hindi ikaw magtatayo. Kaya yung binasa natin kanina na sa unang example sa crowdfunding, inipon na ni David yung mga lahat ng pangangailangan. Pero ano po yung punto dito? Ano yung prinsipyo na itinuturo dito? Komportable tayo sa mga tahanan natin. Praise God. Pero kailangan nagmamalasakit din tayo sa bahay ng ating Panginoong Diyos. Kasi anuman po yung sitwasyon natin, hindi po magbabago yung katotohanan na narinig natin kanina sa awitin bago tayo mangaral. The goodness of God. Yung pagkakaloob natin, ito po'y resulta ng ating pag-ibig sa Diyos. Ito po'y resulta ng ating pagpapakita ng utang na loob because of the goodness
of God. Ano yung unang linya kanina? I love you, Lord. Because you love the Lord. We will give, we will offer to God because we love the Lord. And invite everyone na tumayo.